Ang babaeng ito ay pupunta sa isang lihim na petsa. Kumuha ng pampatulog ang dalaga at inilagay sa bote ng gatas. Pagkatapos ay ibuhos ang powdered milk na may mga langgam sa tubig. Batang babae na nagpapainit ng gatas gamit ang microwave. Pinainom ng batang babae ang bata ng gatas na naglalaman ng pampatulog. Ang sanggol ay masunuri na uminom ng gatas. Nanghihinayang ang dalaga sa pagiging ina. Hindi nagtagal ay nakatulog ang bata na hindi gumagalaw. Kapag may nililigawan si Mrs. sa iba, umuwi ng maaga ang asawa. Naiwan ang mga langgam sa bote ng gatas. Naramdaman ng bata na may mali. Mabilis na sinuri ni Xiao ang bata. Ngunit ngayon ang bata ay hindi gumagalaw. Nilanat pa ang bata. Direktang dinala ni Xiao ang bata sa ospital ng gabing iyon. Buti na lang at nagamot agad ito ng doktor. Pansamantalang wala sa panganib ang anak ni Xiao. Masunurin at magandang anak. Malakas na umiyak si Strong Xiao. Akala niya ay langgam ang lagnat ng bata. Ulat ng inspeksyon sa ospital. Natigilan sandali si Xiao. Sa oras na ito ay umiinom pa si Xiuyan. Kinarga si Xiuyan ng kanyang katulong. Ang sarap kapag magkasama kayong dalawa. Binuhat ni Xiao ang bata pa uwi. May nakita siyang tanawin. Hindi niya kinaya ang ugali ng asawa. Gusto niyang maghayganti sa asawa. Gusto niyang turuan ng leksyon si Xiuyan. Si Xiao ay orihinal na isang ordinaryong empleyado sa bangko. Kailangan niyang kumita ng pera para maitaguyod ang kanyang pamilya habang nagluluto din. Kahit mahirap, hindi siya nagreklamo. Dahil lang sa napangasawa niya ang asawang kasing ganda ng isang diwata. Krisis sa ekonomiya sa pagtatapos ng siglo. Nawalan siya ng trabaho. Naging may bahay si Xiao. Kapag may oras siya, pupunta si Xiao sa malapit na bookstore. Siya ay naging malambot na tao, nag-aalala tungkol sa mga presyo ng patatas ngayon. Laging nag-iipon ng pera si Xiao para sa kanyang pamilya. Ngunit ang asawa ni Xiao ay laging gumagastos. Dahil lang sa matagumpay na tao ang asawa ni Xiao na si Xiuyan. Palagi siyang sumasakit ang ulo dahil sa kawalang kwenta ng asawa. Aksidenteng nakita niya ang gwapong katulong. Inilabas ni Xiuyan ang lahat ng galit niya kay Xiao. Maganda ba ang teleserye? Parang may bahay ka. Nasa phone ako. Hindi mo ba kayang alagaan ng bata? Pagpapalaya mula sa tensyon ng pamilya. Masaya si Xiuyan sa kanyang katulong. Iniuwi ng lalaki si Xiuyan. Ibinigay ng katulong ang susi ng bahay kay Xiuyan. Nanatili si Xiao sa sala magdamag. Nagising siya sa sigaw ng kanyang anak. Noon lang napagtanto ni Xiao na buong gabing wala ang kanyang asawa. Nagpunta rin si Xiao sa maraming iba't ibang kumpanya para mag-apply ng trabaho. Ngunit sa panahong ito, ang ekonomiya ay nasa recession. Ang mga resume ay maingat na inihanda ngunit patuloy na tinatanggihan. Si Xiao ay naging talunan sa mata ng kanyang asawa. Naiintindihan ko na gusto mong magpahinga. Pero sobrang tagal na. Inilalabas ni Xiao ang kanyang galit sa garahe ng basement. Kumita siya ng maliit na halaga. Pagkatapos ay itala ito sa bill ng paggastos ng iyong pamilya. Gusto niyang makatipid. Hindi na niya tinanong ang asawa. Gayunpaman, ang gayong pagtitiwala ay magpapayabang lamang kay Xiuyan. Upang makilala ang higit pang mga katulong. Nakipag-appointment pa siya sa isang assistant sa opisina. Noong una ay binalak ni Xiao na sunduin ang kanyang asawa mula sa trabaho. Makita ang nalilitong tingin sa kanilang dalawa. Hindi maiwasan ni Xiao na mag-alinlangan sa kanyang puso. Habang pauwi, hindi na nakayanan ni Xiao. Tanungin si Xiuyan kung bakit hindi siya nagsusuot ng sapatos sa opisina. Ang sabi ng asawa ay kalayaan niya iyon. Sabi niya walang nangyari. Nakahanap si Xiao ng maraming pahiwatig. Pero para sa kapakanan ng kanyang pamilya, pinili pa rin niyang magtiis. Gayunpaman, sinadyang magalit si Xiuyan at hiniling na ihinto ang sasakyan. Lumapit siya para hanapin ang assistant niya. Biglang natuklasan ni Xiao. May dagdag na susi sa keychain ng kotse. Tapos base sa parking ticket. Pumunta si Xiao sa apartment para alamin kung ano ang nangyayari. Sa sandaling mabuksan ang susi. Nagsimulang hindi mapalagay si Xiao. Nagiging magulo ang kama. Mga larawan sa mesa. Naduraj agad ang puso ni Xiao. Bagamat nahulaan na ni Xiao ang lahat ng ito. Ngunit kailangang harapin ang mga malupit na katotohanan. Mahirap pa rin siyang tanggapin saglit. Umuwi si Xiao. Hindi niya pinansin ang bati ng asawa. Pero kapag may kaharap na babae, ngunit muling umiyak si Xiao. Hindi niya alam kung kanya ang bata. Ayaw din niyang iwan ang bata. Hindi na interesado si Xiao sa paborito niyang laro ng soccer. Hindi na siya nagabalang lingunin ang kagandahan ni Xiuyan.
Nagkulong siya sa bookstore buong araw. Ang mga librong binabasa ni Xiao ay nagbabago rin mula sa romansa hanggang sa tiktik. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Doon, nagsimula ring gumuho ang relasyon ni Xiuyan at ng kanyang assistant. Si Xiao ay bumili ng maraming damit para sa bata. Ilagay ang mga larawan sa pinakakitang lokasyon. Tinawag ni Xiao ang assistant ni Xiuyan. Alam niya ang totoo. Ayaw nang ituloy ni Xiuyan ang relasyon. Gusto niyang matigil na ang lahat. Isang pamilyang malapit nang maghiwalay. Nagpasya si Xiuyan na kalimutan ang lahat at bumalik sa kanyang pamilya. Simula ng aktibong paglilinis ng bahay. Matiyag ang hayaang uminom ng gatas ang bata. Sa hapagkainan, kinausap ni Xiuyan si Xiao. Mabilis na lumipas ang kamakailang panahon ng abala. Akala ni Xiao ay nagbago ang isip ng kanyang asawa. Ngunit ano ang susunod na mangyayari? Ngunit ganap nitong sinira ang kanyang pananaw. Tawag ng assistant kay Xiuyan. Gusto daw niyang makita si Xiuyan sa huling pagkakataon. Nakatayo siya sa harap ng bahay ng dalaga. Nag-aalala si Xiuyan na malaman ni Xiao. Nakipagkita siya sa bata sa malapit na bar. Hayaan mong matulog ang anak ko. Naglagay siya ng pampatulog sa bote ng gatas. Dinala ni Xiao ang kanyang anak sa ospital. Nais itanong ni Xiao sa kanyang asawa ang lahat ng malinaw. May nakita siyang eksena sa harap ng bahay. Nakayakap ang asawa ni Xiao sa kanyang kasintahan. Dismayado si Xiao sa asawa. Naduraj ang puso ni Xiao. Lumitaw din ang isang perpektong plano. Gusto niyang bayaran nila ang halaga para sa aksyong ito. Kinabukasan, nagkunwari si Xiao na bumalik sa kanyang bayan upang dumalo sa libing. Humingi rin siya ng tulong sa kanyang matalik na kaibigan. Nang papaalis na ang tren, bumaba muli si Xiao. Pagkatapos ay pumasok si Xiao sa apartment ng kanyang assistant. Nakasuot ng rubber gloves si Xiao. Nag-ipon siya ng buhok sa sahig. Pagkatapos ay kunin ang dagger sa drawer. Tapos umuwi na siya. Kakaalis lang ni Mrs. sa trabaho. Sa sandaling hindi na niya nagawang ipagtanggol ang sarili. Biglang sumulpot si Xiao at pinatay ang kanyang asawa. Kaharap ang babaeng laging sama-sama sa kanya. Si Xiao ay hindi nalilito sa kanyang puso. Sinadya niyang tawagan ang kanyang katulong. Pagkatapos ay iwanan ang buhok ng katulong sa pinangyarihan ng pagpatay. Sa wakas ay nakasakay na sa tren para gumawa ng alibay. Pagkatapos ng investigasyon ng pulisya, nilinaw na ang motibo ng katulong sa pagpatay. May ebidensya din ang mga pulis. Ang katulong ang salarin na pumatay kay Xiuyan. Dumating si Xiao mula sa kanayunan na humihikbi. Yung paos na boses na yun parang hindi umaarte. Makalipas ang ilang araw, umuwi si Xiao na hawak ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Isara ang pinto ng kwarto. Pagkatapos ay inihagis ang wedding ring ng kanyang asawa sa banyo. Tiningnan niya ang mga litrato ng asawa. Muling nahulog si Xiao sa hindi maipaliwanag na pagkakasala. Naniniwala ako noon sa pag-ibig. Pero bakit ganoon ang pakikitungo sa kanya ng kanyang asawa? Labis na panghihinayang si Xiao. Ngunit hindi na iyon makatwiran. Sinunog ni Xiao ang lahat ng larawan ng kanyang asawa. Siya at ang kanyang anak na babae ay samalubong sa isang bagong araw.